Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So bago po tayo magsimula mga kababayan, i-flex po natin itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po. Tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa lahat ng ating subscribers at nanonood ng ating videos. At ito rin po, pinadala po sa aking larawan, no? Yung larawan na yan po ay sa Palawan, no? Napakaganda po. Ang sabi nga po nung nagpadala, pababayaan ba nating maagaw? Yun, napakagandang katanungan yan. Sa papanong paraan po mga kababayan, kasi ang topic natin ay kasama ang West Philippine Sea, PCG at ang China na meron na naman pong binitawang statement, ang AFP at ang isang mambabatas. Ayan po yung mga 5 article na ating babasahin sa inyo, no? Ito po, unahin natin ito sa Philippine News Agency. Philippine Coast Guard lauds approval of 1.3 billion budget hike to support West Philippine Sea security o sea security. Ay, napakaganda, no? Ito po yata yung yung CIF ng 5 ahensya ng pamahalaan. 1.3 billion, no? Ito po, ang sabi dito, on Monday, Senator Grace Poe announced the approval of additional funds allocated for the PCG's vessel operation and maintenance activities during the Department of Transportation plenary debate for its fiscal year 2024. So, Poe noted that the increase in budget was given due to the situation in West Philippine Sea. So, siguro lahat naman kayo dyan, no? Mga kababayan natin, no? Yung mga hindi pro-China, alam ang ginagawa ng mga Chekwa sa ating resupply and rotation mission. Diyan po sa Ayungin Shoal. Sasabihin ko sa inyo, uulitin ko, atin ang West Philippine Sea. Atin ang Ayungin Shoal. Biruin nyo, just to give you an information mga kababayan, nakabasa po ako ng isang article, naka-international news pa ito, na itong mga Chekwa, nakakuha na ng 3 isla dyan, ginawa nila ng airbase nila, na kung saan yung mga tinayuan nilang mga airbase nila, military base nila, ay pasok po sa ating exclusive economic zone. Tandaan nyo yung sinabi ko kasi babalikan natin yan. Yang 3 na yan, na ginawa nila ng military base, nireclaim nila yan, sinira nila yung kalikasan dyan just to put their military base. Nasa loob ng ating exclusive economic zone, na kung saan pinagtibay po ng 2016 arbitral ruling. Yan po yung final na desisyon ng The Hague sa Netherlands. At naaayon na rin po sa United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS. Paulit-ulit natin ito para tumino sa isipan ninyo na tayo ay may karapatan dyan sa West Philippine Sea through 2016 arbitral ruling at ayon na rin sa UNCLOS. Okay? Senate President Juan Miguel Zubiri concluded the plenary debate by highlighting the approval budget increase for the Philippine Coast Guard and the Senate's full support and confidence for the Philippine Coast Guard and its ability to protect the country's territory and sovereign rights. So, ilan na po ang total budget ng PCG, no? Actually, yung Philippine Coast Guard po, civilian in nature yan. Nasa loob po yan ng Department of Transportation. Wala po yan sa Department of National Defense. Hindi po. Okay? So, ang budget nila total is 27 billion. O yan, DOTR, wag niyong pakialaman yan, Coast Guard, Admiral Gaban, gamitin niyo ng tama ito. Billion po ang pondo niyo. Dapat meron kayong mga makabagong kagamitan diyan. 'Di ba? Bibili nga po tayo ng 5 na parang Melchora Aquino, malaking barko po, no? Yung malaking barko, 97 meters yung haba niya, 5 ganyan, tapos magdo-donate pa yata ang Japan ng 12 base na rin sa kanilang OSA o OODA, no? Okay? So, ang laki po niyan. Nakakatuwa naman, at least binibigyan ng pansin ng mga lawmaker natin. O yan binigyan na kayo ng
pabor ng lawmakers, kayo dyan sa PCG, gamitin nyo po ng tama yan. Bili kayo ng mga makabagong kagamitan para po sa seguridad ng West Philippine Sea. Walang isang lupang mananakaw dyan ang mga Chekwa, mga hayop na yan. O, ito pa. Next, sa Manila Bulletin. PCG pa rin. No? Natutuwa po ang Philippine Coast Guard aside from that additional budget for security and patrolling. Ha? Ito, PCG makes closest approach to Ayungin Shoal during latest supply run. O, naalala nyo yung habulan, naalala nyo yung palibutan, pero nakarating po. Pati media, ulit-ulitin ko. Yung media, hinabol po sila ng mga Coast Guard ng China sa high seas. O, dinipine ko na sa inyo yung ibig sabihin ng high seas dati. Balikan nyo na lang yung video natin na yun, na ang title ay Media Hinabol ng Coast Guard sa High Seas. Ayun, di po ba? Ngayon, nakalapit po sila. Kasi sabi doon ni Joseph Morong, no, hindi ka pala basta-basta makakalapit doon sa kinaroroonan ng BRP Sierra Madre. Kasi sasadsad ka. Eh di masisira yung barko mo. Kaya nga po sila, rubber boat. At hindi po sila makaakyat doon kasi gigiba yung BRP. Di ba nga, tagpi-tagpi. Inaantay lang ng mga Chekwa na bumagsak yan eh. O mag-give up tayo. Pero hindi po tayo gi-give up. Hindi nga tayo nag-give up sa 40,000 nila eh. Di ba? Yung yung 40,000 versus 9,000. Oh, hindi tayo nag-give up. Nanalo tayo. Diyan pa kaya? We have to assert. Oh. Ito ang sabi ni Tariela, oh, kasi yung anlayo po eh. No? Sila Joseph Morong, yung reporter ng GMA, pinakita niya ang babaw eh. Makita mo na yung rip eh. 'Di ba? Kaya pero hindi sila pinayagang makalapit kasi nga delikado naman, kayo naman. Hanggang doon lang sila siguro mga 1 metro yata yung layo nila. O how many feet 'yon? Oh, malayo-layo rin siguro. Siguro may mga half mile, ganun, no? Malayo din. Oh, the Philippine Coast Guard managed to make its closest approach to Ayungin Shoal during the latest rotation and resupply mission there last November 10. No? Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West Philippine Sea, said the PCG vessels that supported the resupply run for the armed forces of the Philippines in Ayungin Shoal were able to come as close as 0.9. Uy, malapit-lapit na ngayon. Nautical miles from the submerged reef. We were able to come close at a distance of 0.9 nautical miles, although this has never been done before. It is worth mentioning that Philippine Coast Guard keeps on pushing. Ganyan. Persistent. 'Di ba? Kung may kagustuhan tayo, may paraan tayo. Wag lang tayong gi-give up kasi yan ang inaantay ng China. Ayan po yung observation ng isang magaling na international political expert. Two things lang ang inaantay ng China. Whether we Filipinos give up or that dilapidated, crumbling BRP Sierra Madre, the old warship, will go down beneath the waters. Pag yan nangyari, nakapalibot, sabi ni Tariela, 38 na barko ng China, whether militia or Coast Guard or may Navy pa sila dyan. Papasok yan. Alam nyo naman yung mga yan eh. Di ba? Mga insekto po yan. Okay? This is the closest that we ever got, sabi po ni Tariela. The PCG got close to Ayungin Shoal that its vessels, BRP Melchora Aquino, BRP Sandingan, and BRP Cabra were able to launch their rigid hull inflatable boats or aluminum boats in the shallow water. But what does this mean? Ano ang kahalagahan nun? Ayan. Bakit ipinagmamalaki mo kasi Tariela? Oh, eto. For Tariela, this signifies that PCG's intentions to push back tayo. Palayasin natin yung mga 38 na barko dyan against China's bullying and intimidation tactics. Correct! Tama! Tayo dapat ang nakapaloob dyan. Hindi yung mga Chekwa, mga hayop yung mga yan eh. Sana malunod, mabutas ang mga barko niyan. Ala akong pakialam kung masama man isipin nyo. Nakakasawa mga kababayan eh. Sila ang sumisira ng karagatan natin. May patunay po dyan kasi meron po akong friend na nag-aano dyan sa Palawan. No? O shout out nga po sa lahat ng PCSDS
Diyan po sa Palawan. Maraming salamat po sa suporta ninyo, ha. Kayo po diyan sa Palawan. Salamat po ng marami sa suporta ninyo sa ating channel, no? God bless po, no. Tutulungan po natin kayong sa channel nito hangga't may balita sa West Philippine Sea, tutulungan natin kayo. Lalo yung mga kagaguhan ng mga Chekwa na ito. Hanggang sa tuluyang mawala sila dyan sa ating West Philippine Sea. Go back to China. Ito pa. This is the reason why the Chinese in the past, so many months have already been increasing their number of Coast Guard vessels and Chinese maritime militia because our intention of getting close to Ayungin as we perform the resupply mission. Yung pala. So meaning, tuwing magre-resupply, hindi po sila nakakalapit talaga. Siguro mga ilang nautical miles yan. Tandaan nyo, iba po ang bilangan sa lupa ng mga distance. Mas mahaba po ang nautical miles kaysa sa land miles. Kita nyo? Siguro mas mahaba siya ng mga ilang milya, no? Nabanggit ko na rin po yan sa isa kong vlog pero nakalimutan ko na, no? The latest resupply mission also saw the deployment of one of the PCG's, no, yung Coast Guard largest ship in its fleet, the 97-meter multi-role vessel BRP Melchora Aquino. Ayan, yan ang pinakamalaki natin. Pero umorder na tayo ng 5 sa Japan. Gagawan po tayo ng 5 97 Melchora Aquino. Yun po yung nabasa ko eh. Pero yung 12, libre po yun. Ang sabi ng Japan, they will give us patrol boats, small patrol boats. Barko pa rin yan. Tanggapin natin. Mas long na dadami tayo. Di po ba? Iba yung dadami. Sabi na. The intention of our new commandant, Admiral Ronnie Hill Gaban, is to make sure that our deployed vessels will be responsive to the requirement of the armed forces of the Philippines. If there are other operational requirements that will demand the presence of a bigger vessel, our commandant, Admiral Gaban, has expressed his commitment that we're going to deploy the 97-meter vessels. Tama! Meanwhile, several stakeholders suggested that the AFP and PCG should instead use bigger Philippine Navy boats during the resupply mission. Ay, wag naman po yun, no? Maritime security expert Jay Batumbakal said the AFP should do away with the use of civilian boats and start using Navy ships that would not be easily intimidated by the Chinese vessels. Ang problema nga po, ang sabi dati ni Tariela dyan, nabasa ko rin po yan. No, I think binlag ko to no? Na baka ma-provoke, wag nating i-provoke, no? Okay? So, as much possible, happy na tayo dito, no? Wag tayong magsimula ng provocation. Let them do the provocation para may dahilan tayo. Labas tayo diyan. Eto na, dito kayo maggagalaiti, mga kababayan. Sa mga pro-Philippines, pro-Filipino, atin ng West Philippine Sea, eto po ang sabi ng mga walang hiyang inchik. Eto. Ayan, Manila Bulletin. China says it won't take others' territory nor give up theirs. Ang mga gonggong nagsalita pa ng ganito, nagbigay pa kayo ng statement, di back at you, gago pala kayo eh. Despite its incursive activities in the West Philippine Sea, China said it has no plans of taking any inch of another country's territory, as it demanded the United States not to meddle into Beijing's dispute with other countries. Mao Ning, spokesperson of China's foreign ministry, issued Beijing's position amid its zero with the Philippines ahead of President Xi Jinping visit to the United States, a Philippine ally, for the summit meeting. China has made clear on multiple occasions the nature of the South China Sea issue and what our principled position is. China will neither take any inch or territory that is not ours, nor give up any inch of territory that belongs to us. Okay. Eto lang po, mga kababayan. Hindi naman pala kayo mang-aagaw ng teritoryo. O hindi rin kayo mag-give up ng teritoryo. Pero unahin natin, ano yung teritoryo na legal na para sa inyo? Legal ba yung sinasabi nyong 10-dash line? Meron bang international law that nagpirma dyan? Bakit natin sinasabing international? Kasi mag-a-agree
yung mga bansang signatory doon sa universal body na yan. Tulad ng UNCLOS. Signatory kayo. Kinatigan kami. May arbitral ruling kami. So therefore, may karapatan kami dyan. At sinasabi rin sa UNCLOS o sa arbitral ruling na yon mga kababayan, rights ang binigay sa atin. Hindi sila nag-decide sa territorial dispute. So therefore, wala rin silang claim doon. Pero tayo may claim kasi may rights tayo doon. Kung wala kayong rights, wala kayong territory, therefore, wala kayo dapat doon sa aming West Philippine Sea. Wala kayo doon sa loob ng aming exclusive economic zone. Kung totoo man tong sinasabi nyo, it won't take others' territory, nor give up theirs. I-define nyo muna sa international law with the proper ruling kung ano ang territory ninyo. Base doon sa 2016 arbitral ruling na meron kami, wala kayong karapatan. Wala kayong territory because they did not decide on that. So, ang pinasabi nyo lang, territory nyo lahat. Tignan nyo yung mapa ngayon, mga kababayan. Diyan sa dinrawing nila na parang bata, na wala namang, hindi naman binding, walang signatory, sila lang. Teritoryo nila lahat ng West Philippine Sea, sinakop pati Spratly Islands natin. O sino nagsisinungaling ngayon? Sino lang ang pinapaganda ang imahe sa global stage? Di ba? Sinungaling. Hindi daw sila mang-aagaw ng teritoryo. Bakit teritoryo nyo ba ang West Philippine Sea? Kaya nga tinawag na West Philippine Sea, Philippines. O sa inyo, South China Sea. Pero ang tanong, may legality ba kayo? Wala. Drawing. Yan, yung mapa. Drawing. At sinasabi niya pa, wag daw makialam ang United States. Bakit hindi makikialam? Alay namin yan. Friends kami. May kasunduan kami through Mutual Defense Treaty. And we have been an ally with them for more than 5 decades. Ano problema? Dahil takot kayo? Na may kakampi kaming isang superpower? Di ba kaibigan nyo kami? Pero kaibigan nyo kami kung kayo lang ang sarili nyo lang interes. Binaliwala nyo yung interes namin. Hindi kayo totoong kaibigan. Ano kayo? Traidor. Sinungaling na, traidor pa, mga kababayan. Kaya ito, naratiba nitong si Mau Mau. Mauning! Di ba? Kaya ito ganito, kasi mga kababayan, alam nyo na, paulit-ulit kong sinasabi. Matapang dahil malakas ang military nila. Marami silang bomba. Pero, sasabihin wag makialam ang Amerikano? Anong gusto nyo? Api-apihin nyo na lang kami? Di ba sabi ng retired Air Force ninyo? How come the Philippines, who is never stronger than China, is the one doing the provocation, doing the bullying? Kami pa! Di ba? Kasi ang kaya nyo lang tapakan ay ang mga bansang maliliit. Mga bansang mahihina. Di po ba? Malakas ang loob nyo kasi nga, dami nila bomba mga kababayan antayin ninyo. Antayin ninyong dumami rin ang aming mga bomba, magkaroon kami ng nuclear warheads, ano sasabihin nyo sa amin? Ano sasabihin nyo sa amin? Di ba? Baka atras na lang kayo. Ayaw nyo rin namang mangyari yung dapat mangyari. Ayaw nyong i-ano ang inyong ekonomiya. Kasi mga ganid kayo Itong mga to, naratiba to mga kababayan. It won't take others' territory. Nek-nek mo. Gong-gong. Huwag kayong sinungaling. Yun na lang Belt and Road ninyo. Ginagago nyo yung mga bansa. Diba? Sinungaling yan mga kababayan. Visit yan. Tandaan nyo yung sinabi niya China says it won't take others' territory nor give up theirs. Tama ba yung sinasabi nito? Baka nagkamali na naman ng English ito. Gago. Di ba? Nakakabanas. Ang sabi pa niya dito, but she added that Beijing will not waver in our determination to safeguard national sovereignty and territorial integrity. Nasaan? Nasaan yung legal binding ng sinasabi mong sovereignty and territorial integrity? Where is it, stupid biatch? Di ba? Naku, nagiinit na naman ng ulo ko. Na high blood ako sa mga check one na ito. Mga sinungaling kasi.
No? O, eto pa, mga kababayan. Gandang balita rin ito. Ito lang si China ang nakakapanggigil. Dapat pala sa dulo ko nilagay ito. Gigigil ako, sarap ano eh. Ang sarap ano nitong babaeng Mao-Ning na ito eh. No? Ang sarap ano, yung tampalin ba, mga kababayan. Sinungaling eh. No? China says it won't take others' territory nor give up theirs. Eh wala nga kayong territorial rights dyan. Maski nabasa-basahin nyo pa yung 2016 arbitral ruling ng UNCLOS o whatever, wala kayo. Binasura ang claim ninyong 9-dash line. Gustong-gusto nyong angkinin yung aming West Philippine Sea. Bakit wala ba kayong sariling yaman sa bansa ninyo? Mga hinayupa kayo? Ano lang yan? Di pa sinungaling, hindi traitor. Magnanakaw pati. Yung likas yaman natin, ninanakaw. Oh, tandaan nyo, di ba sinabi ko sa inyo kanina yung 3 isla natin na nandun sa ating exclusive economic zone? Alam ko, misrip yata yung isa dyan. Tinayon nila military base. Sa atin yun eh. Ayun ba sinasabi mong hindi ka mga agaw ng territorial rights? Eh ba't ka nagtayo dun? Wala ka namang karapatan dun dahil ang may karapatan kami na sa loob ng aming exclusive economic zone. How Mao-Ning? How come? Are you just saying that because you're in front of the media? But that's not the reality what you are doing right now. And the whole world knows that whatever statement or words coming out from your mouth cannot be, it's not believable. Because yung ano nga, sabi nila, action speaks louder than words. Do you know that idiom, Mao-Ning? Huh? Do you know that idiom? Action speaks louder than words. Kayong mga Chekwa, mahilig kayo sa ganyan eh. Yung mga Buddhist sayings ninyo eh. Oh now, itong ano na yan, action speaks louder than words. Really? Can you tell that is true? What you did to our 3 islands there? Na tinayuan that you built military bases? And why military bases? Anyway, di ba? What is the intention? To build your military, yung stronger pa kayo? Kulang pa ba yung sa mainland nyo? Ang laki-laki, tingnan nyo yung mapa nila mga kababayan. Ang laki-laki ng China, kulang pa ba yun? Ano ibig sabihin yan? Swapang, greedy. Ang puta. Mga hayop. Tapos, ang masama pa mga kababayan, may mga Pilipino pa, tayo, na kababayan, nagkampi pa sa kanila. Eh, papuntahin nyo na sa China, laki ng lupa nila eh. Di ba? Ito yung makikita mo. This is just the facade para pagandahin ang kanilang imahe sa global stage. But no, the whole world knows that you, the Communist Party of China, are greedy, liars, mga magnanakaw. Yan. Sabi na natin ang katotohanan, mga kababayan. May patunay po dyan. Nakikita dyan ng mga taga-Palawan, Sambales, kung paano sila mangisda ng ating dapat sa atin. Tapos bibilihin natin yung isdang nahuli nila. O sinong tanga? E di tayo. Kaya dapat yan sa DA, sa Bureau of Fisheries. Ikaw dyan, Francisco Laurel, o Tui Laurel. Naku, pag ikaw import ka ng import ng isda, makakatikim ka sa akin talaga. Huwag kang magpakagago. Naku, sinasabi lang, napakagaling mo. Mamaya, import ka lang pala ng import. Naku, mayayari ka sa amin. O, labas na tayo dyan. Na-high blood ako dyan sa mga inchik na yan. Ito po, magandang balita. Sa Philippine News Agency. AFP, Philippines, asserting rights in West Philippine Sea via frequent resupply mission. Correct. Tama. We have the rights. Base sa 2016 decision. I-assert natin yan. O, di ba? Nakakalapit na po ang PCG. Sabi nila, 0.9 nautical miles. O, di ba? The Philippines will continue asserting its rights in the Ayungin Shoal in the West Philippine Sea through frequent resupply mission. Whether we do it more open now or not, against these activities are just in exercise of our sovereign rights and jurisdiction over the sea. Wala namang karapatan ang sinuman na makialam sa ating ginagawa. Ayun po ang sabi ni AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar. Correct. Tama yan. Maganda yan. As why the Philippine Coast Guard largest ship, the BRP Melchora Aquino, joined the November 10 rotation and resupply mission for the first time, Aguilar said the country is just exercising its sovereign rights
and jurisdiction in the maritime zone. Correct! Kaya pag binomba ulit tayo ng tubig ng Coast Guard, oy PCG, bombahin nyo rin sila ng tubig para lang kayo naglalaro ng water gun. Huh? Tama yan. Aguilar also thanked the country's legislators for making sure that BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal is maintained. We are thankful to our legislators that are now voluntary or making initiative to make sure that we maintain our vessels there at the Ayungin Shoal, which is the BRP Sierra Madre, and we will just continue to do that. We will continue to maintain it so that there will be a habitable place for our Navy personnel deployed there. Ay, naku, kawawa naman yung mga Navy doon. Tigang na tigang. Ay, pasensya naman. O, yun lang po. Saka sana, nung maitaboy po, maitaboy sa ating exclusive economic zone, dyan sa West Philippine Sea, itong mga encroaching ng mga Chinese militia at mga Chinese fishermen. Kawawa po yung mga local natin, kababayan nating mga mangingisda eh. Tayo munang mangisda, yung matira kanila na. O, di ba hindi naman tayo suwapang? Kunin muna natin yung quota natin. Tayo muna. Kasi tayo may-ari niyan eh. Ngayon, kung gusto nilang makisali, o sige, sali ka, pero wag mong gaguhin ha. Wag mong kunin yung pati maliliit. Wag mong kunin yung mga nanganganak na isda ha. Tapon mo yan. Ganon. Eh sila hindi. Suwapang. Mga hinayupak. O di ba? O ay tayo ini-inform po tayo ng mga taga Palawan. O kaya nga po shout out ulit diyan sa PCSDS at sa taga Palawan. No? Maraming salamat ulit sa suporta nyo. May nakakapagsabi po naabangan nyo daw po ang vlog ni Tokis. Maraming salamat naman, no? At patuloy din natin kayong i-promote, patuloy natin tayong mag-iingay dito para sa ating West Philippine Sea. Kayo ang nangangalaga ng ating karagatan, kalikasan, so dapat suportahan natin kayo, no? Tulad ng pagsuporta nyo kay Simply Tokis. Maraming salamat po, no? God bless po, no? Yan po yung mga kababayan, no? Shout out ulit, PCSDS, dyan po sa Palawan. Ayos. Okay, last na to. May isa pong mambabatas, isang representante na meron po siyang suggestion, no? Mukhang maganda naman yung suggestion niya, di ba? O, politiko, Villapuerte, Philippine Sea Patrols with United States allies to put an end to China's bullying. Ay, ayan, oo, maganda nga naman yan. Maganda nga, mga kababayan. Habang nagre-resupply and rotation tayo, dapat may nagsya-shadow na isang barko ng United States. Hindi lang dun sa area, yung mga Poseidon nilang nagpipicture, nagbibideo. Mag-shadow lang na isang barko, no? Yung mga whatever na cruiser nila o whatever, frigates nila. Bantayan lang tayo. support, di ba? Oh, ito po sabi niya. Villapuerte is confident that the Joint Maritime Patrol will put an end to Beijing's bullying in the area. Beijing's non-stop, increasingly dangerous and provocative incursions in breach of our national sovereignty and sovereign rights over the West Philippine Sea must stop sooner than later. More so after the latest collision and water cannon incidents of Ayungin Shoal that underline a serious escalation of the illegal activities of China in the Philippine territory in utter disregard of international law. Correct, tama siya, oh. Diba? Oh, hindi natin basahin lahat. Yun na lang po, no? So, napakaganda po ng suggestion niya. Kasi lagi tayong binubuli. Hindi tayo nagpro-provoke. Gusto lang nating supplyan yung mga tigang-tigang na nating mga mga Navy, mga midshipmen dun sa ating BRP Sierra Madre. O, di po ba? O, yan lang po mga kababayan. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? No? Dun sa sinabi ng spokesperson ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning. Hindi daw sila, no intention to sakop any other's territory, but we will not give up. Yung sa kanila daw. Ba't kayo nandyan sa aming exclusive zone? Ba't kayo nagtayo ng 3 military base dyan sa aming isla sa loob ng aming exclusive economic zone? Tama, mali. Diba? Kasi nungalingan lang. Dahil nagsasalita siya, dyan siguro sa APEC. No? Pang media lang. Kaya nga sabi, action speaks louder than words. And the whole world know what you are doing. It doesn't coincide puro yung sa mga sinasabi mo doon sa action ninyo. At yung pangbababoy ninyo sa kalikasan namin dyan, sa karagatan namin dyan sa West Philippine Sea, ay hindi na po
kaaya-aya. Pambababoy, mga kababayan. Bakit mo nasabi, Topis? Meron po tayong kaibigan. Mga kaibigan dyan. Eyewitness na nandyan sa Palawan. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa kanila. Di po ba? Dahil meron tayong impormasyon na nakakalat. Para po protektahan ng ating West Philippine Sea. Hanggang dun lang po tayo. No? Biruin nyo, nakikita nila sa gabi daw. Grabe. Manira yung mga yan. Grabe mga isda. Pati yung mga dapat na hindi dapat isdain. Yung dapat yung magkakalat ng kanilang mga lahing isda doon. Kinuhuli. Di ba kababuyan nyo? Pinapatay nyo ang kalikasan. Mamaya yan, magtampo ng kalikasan, hindi na kami bigyan. O di kami ang magsasaper. Di ba? Kami ang magre-rectify. Kami ang mag-aayos ng kalat ninyo. May hustisya ba doon? Saka, kung sa inyo nga yan, bakit nyo sinisira? Kasi kung sa inyo yan, aalagaan ninyo. Iingatan ninyo. Hindi sinisira ninyo eh. Di ba? Tama, mali. So meaning, talagang hindi kanila. Alam nilang di kanila, kaya binababoy nila. Ganun lang po yun. Po ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.